Nagbabala naman si Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri sa isang lumalalang krisis sa industriya ng asukal matapos bumagsak ang presyo nito sa antas na mas mababa pa sa gasto sa produksyon. Si Troy Gomez magbabalita. Bagamat positibo ang naging hakbang ng Department of Agriculture na pansamantalang ihinto ang pag-aangkat ng imported sugar para sa 2026, sinabi ni Senador Juan Miguel Zubiri na hindi pa rin ito sapat upang masagip ang lokal na industriya na patuloy na nalulugi. Ibinahagi ng Senador na ang millgate price ng asukal ay patuloy na bumabagsak mula October 2025 mula sa presyong 2,200 piso kada 50 kilo sako. Bumaba ito sa humigit kumulang 2,075 piso pagsapit ng huling linggo ng Disyembre. Mas mababa ito kumpara noong nakarang taon kung kailan umaabot pa sa pagitan ng 2,400 hanggang 2,500 piso ang bentahan kada sako. Kasabay ng pagbagsak ng presyo ay ang patuloy na pagtaas ng gasto sa pataba, sahod ng mga manggagawa at iba pang farm inputs, dahilan upang lalong lumaki ang pagkalugi ng mga magsasaka. Dahil dito nananawagan si Zubiri na magpatupad ang pamahalaan ng mas matibay na interbensyon gaya ng capital infusion at government buying program upang matiyak ang matatag na kita ng mga magsasaka at patas na presyo ng asukal sa merkado. Binigyang diin niya ang pangangailangan maging mas aktibo ang Department of Agriculture at ang Sugar Regulatory Administration sa pagpapatatag ng millgate price. Hiniling din ng Senador na lubos na magamit ang Sugar Development Fund sa ilalim ng Sugar Industry Development Act upang maghatid ng konkretong tulong sa mga magsasaka sa anyo ng mas maayos na infrastruktura, pautang at suporta sa research and development, lalo na sa panahong patuloy ang pagkalugi sa sektor. Ipinaliwanag ni Zubiri na mula sa dating bentahang 2,500 piso kada sako, bumaba na ngayon ang presyo sa halos 2,000 piso lamang, habang patuloy namang tumataas ang gasto sa produksyon. Dahil dito umaabot sa 300 hanggang 500 piso ang lugi ng mga sugar farmers sa bawat sako ng asukal, na naglalagay ng panganib sa kanilang kakayahang tustusan ang kanilang pamilya, pasahurin ang kanilang mga manggagawa at maghanda para sa susunod na taniman. Ayon sa SRA, 8 sa bawat 10 sugar farmers sa bansa ay may lupang mas bababa sa 5 ektarya, kaya limitado ang kanilang kakayahang saluhin ang biglaang pagbagsak ng presyo. Marami sa kanila ay agrarian reform beneficiaries na maliit ang kapital at may mataas na tsansa na malugi. Bukod sa problema sa presyo, binigyang babala rin ni Zubiri ang patuloy na pagpasok ng smuggled sugar at mga sugar substitute sa merkado gaya ng high fructose corn syrup na lalo pang nagpapabagsak sa lokal na merkado at sumisira sa kakayahan ng industriya na makabangon. Ngayong taon, una nang pinatitigil ng DA ang pag-import ng asukal upang mabigyan ng pagkakataon ng mga lokal na magsasaka na makabenta sa mas makatarungang presyo. Gayunman, aminado si Zubiri na hindi agad makaka-recover ang sektor dahil sa labis na pag-aangkat ng asukal noong 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.